Hi, good morning. Nandito ako sa aking mini vegetable garden. Binisita ko nga sila dito sa rooftop at didiligan ko rin sila. Syempre, I'm checking on them daily at binubunot ko nga yung mga weeds or mga damo na nakikihati sa sustansya ng aking mga tanim. Hindi sila belong dyan. Mahirap makihati lalo na't hindi naman sila yung inialagaan. Diba? Sad for those weeds. Alam kong may purpose kayo pero hindi lang dito sa mga veggies ko. And kayo rin naman ang proof na mataba yung lupa na pinagtataniman ko kasi tumutubo kayo dyan eh. So, nagsimula na nga ako magdilig. Keep growing mga veggies. Magdidilig na nga ako halos araw-araw kasi hindi na tag-ulan. At mabilis silang matutuyo kasi nasa rooftop sila. Ito nga yung mga tanim kong talong. Ayan, namumunga na ulit sila. In fairness, ang sipag nilang mamunga guys. May bago na naman nga akong pipitasin sa isang araw. Yung mga bunga nila, mabilis lang yan lumaki. Tapos guys, kung mapapansin nyo, meron pa nga ako maliliit dyan na tanim na talong. Kalilipat ko nga lang yan sa paso galing punlaan. Dinagdagan ko kasi sila para mas maraming magbunga. Meron pa nga akong pinapatubo sa punlaan, medyo maliliit pa kaya hindi ko muna nire-repot. So yan, dilig-dilig muna. Keep growing mga talong. Magdadagdag nga rin pala ako ng tanim kong okra. Kasi tatlo lang yung tanim kong okra, yung isa red okra and dalawang green okra. Masipag rin silang mamunga, kaya lang konti lang kasi tatatlo lang sila eh. Tapos dinilagan ko na rin yung mga tanim kong sili. At ito nga, kumukuha ko guys ng lemongrass kasi gusto ni Mr. ng tinolang manok. At kung mapapansin nyo naman, hirap na hirap akong bunutin talaga tong lemongrass guys. Kagigil, uy. Ayan o, magpagsipa pa yan. At siya nga pala, magre-repot din ako nitong lemongrass. Kasi kung mapapansin nyo, masyado na siyang marami. At natutuyo na nga lang yung iba. Gamit na gamit pa naman to sa tinolang manok. Ikukuha ko rin dito ng pananim yung hipag ko. Kasi gusto na rin niya magkaroon ng mini vegetable garden. O diba, na-inspire siya. Paano kasi paglipat nila, sabi ko, magtanim kayo dito sa harapan nyo. Na-motivate siya guys, dinalhan ko ba naman ng mga halaman. At ito nga guys, tinawag ko na yung kapatid ko at nagpatulong na akong kumuha ng lemongrass. Parang ang dali niya lang nakakuha ng lemongrass. Ba't ako pinahirapan mo? Ako nag-aalaga sa yung tanglad ka tapos ayaw mo sa akin magpakuha? Pasasarapin nga kita ayaw mo pa. Anyway, kahit ayaw mo sa akin magpakuha kanina, thank you pa rin. Ang sarap nito sa tinola guys. Going on guys, kung mapapansin nyo, merong tinanim na aratilis yung kapatid ko dun sa dulo. Saka parang jumbo hala na gabi. Pinatanggal ko nga sa kanya yan guys kasi lumalaki nasa rooftop kami. Magtanim ka ba naman ng puno sa rooftop? And isa pa, sayang din yung space. Kaya yan, dun ko na lang ilalagay yung mga itatanim ko na mga okra. O diba, mas mamamaximize ko yung space dito sa rooftop. At habang tinatanggal ngayon ng kapatid ko ay ako naman kumukuha ng dahon ng saluyot. Sinasama ko rin to sa tinolang manok. O diba, apakasustansya naman po. Alam nyo ba guys, itong saluyot ko kung saan saan tumutubo. Baka naikalat ko yung buto niya kaya minsan magugulat na lang ako. May saluyot dun sa may sili. May saluyot sa may tanglad. May saluyot din ay kung saan saan be. Pati nga dun sa may punlaan ko ng petsa, yung inalagyan ng saluyot. Feeling ko may isang buto doon na nailagay. Yung buto pa naman niya, maliit lang. Tapos maraming laman. Mas maliit pa siya sa sili, kaya pag bumagsak siya, ang dami talagang buto. Kaya yan, yung iba pakalat-kalat na lang sila. Pero importante sa akin ang saluyot. Isa sa mga favorite ko ang gulay, lahok sa mga niluluto ko. Nilalagay ko nga ito sa sinabawang isda, ginataang langka, kalabasa, ginisang munggo, and tinola. O diba, ang dami ko ang pinagagamitan ng saluyot. Kaya okay lang kahit magsitubo sila kung saan-saan. Sa likod bahay, dun nga maraming tumubo na saluyot. And since dun ako kumukuha ng lupa, kaya feeling ko dun sila nasama-sama. Tapos na nga ako guys sa saluyot, kaya kukuha naman ako ng dahon ng malunggay. Uy, ang perfect din itong aking malunggay in a pot. Yes guys, kung wala kayong lupang pagtataniman, pwedeng-pwede nga siyang itanim sa timba. At alam nyo ba, hindi ko naman tinanim itong malunggay sa paso. Pumuta lang ako ng branch ng malunggay, tapos ginawa ko siyang pantukod sa halaman. And tumubo siya guys. Kaya heto, may tinatalbusan ako. Though, meron din akong tanim na malunggay dun sa likod bahay. Pero ito na yung kinuhanan ko para mas lumago pa siya. O diba? Imagine kung magtatanim kayo ng malunggay sa timba, ganyan kalago guys. Halos araw-araw nga may makukuha na kayong dahon ng malunggay, hindi na kayo hingi sa kapitbahay.
bahay. Yung hipag ko nga na-inspire din dito sa aking tanim na malunggay in a pot. Kaya yun, bibili siya ng paso, magtatanim din siya ng malunggay. Nakakatuwa naman may nai-inspire ako, uy. Bago ko bumaba, sinilip ko nga yung ginagawa ng kapatid ko dun sa dulo para alam ko kung anong aayusin ko. Eto nga guys yung na-harvest ko for today's ulam. So yan, nakaka-happy po talaga. Anyway, hanggang dito muna. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!